Hello and good morning po sa inyong lahat and welcome po sa ating GTCC Online Church Service ngayong umaga ng Sunday, May 17, 2020. At kung kayo po ay visiting viewers, salamat po ng marami sa pagbigay niyo ng panahon para manood ng aming online church service at welcome po sa online church service na ito. Nawa ay mapagpala kayo ng Panginoon sa gawain ngayong araw na ito. At para sa mga taga-GTCC, hopefully kayo ay nasa magandang kalagayan, hopefully kayo ay nasa magandang kalusugan. Pagpalain kayong lahat ng ating Diyos. At ngayong umaga, ang ating plano ay may lang, no? Pero medyo mahaba yung sermon ngayon, yung teaching ngayon eh. Ang ating plano ay pagkatapos ng opening prayer, magbibigay ako ng announcement. Pagkatapos ng announcement, si Kate ay aawit sa atin and then babasahin ni Colleen ang ating scripture reading for today mula sa Philippians chapter 2. Babasahin niya sa English Bible pero makikita niyo sa ilalim yung text na Tagalog. Tagalog version ng Philippians chapter 2. So tayo muna ay manalangin bago tayo magpatuloy. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa kabutihan mo sa amin. Salamat sapagkat lagi ka namin kasama at ganoon din sa sandaling ito, samahan mo ang bawat isang nanonood dito sa kanilang mga tahanan. Maghari ka sa kanilang mga tahanan, pumagitna ka sa kanila, ang presensya mo ay ipadama mo sa kanila, ang pagmamahal mo ay maranasan nila, ang pagpapala mo ay tanggapin nila, Panginoon. Nawa, O Diyos, ang kabutihan mo ay higit pang makita, maranasan ng totoo ng bawat isang nanonood ngayon. Muli, Panginoon, samahan mo kami sa buong isang oras na ito o higit para sa iyong gawain. Ikaw ang maluwalhati sa kalagitnaan ng aming panonood, sa kalagitnaan ng aming mga tahanan at maging sa kalagitnaan ng aming mga puso. Bless us all, Lord, in Jesus' name. Amen. Now, para sa ating mga announcement, no? Na last Sunday, naalala ko, late na, nakalimutan ko magbigay ng announcement at baka kami naghihintay ng announcement last Sunday para doon sa ating ina-announce ng palagi ang tungkol doon sa tulong ng church. At yun ay available pa rin kung kayo ay mayroong pangangailangang pinansyal, available ang tulong ng church. Hindi malaki ang ibibigay ng church pero makakatulong sa inyo. So please, kung kayo ay mayroong pangangailangang pinansyal, huwag kayong mahiya na mag-avail ng tulong na ito. Kaya, ulitin ko sa inyo, yun ay ongoing pa rin. Kasiyahan ng church, kasiyahan namin at ang tumulong sa inyo at mapaglingkaran kayo sa ganung paraan. Hindi naman araw-araw yan ang nangyayari. Kaya nga lang natin binuksan yung ganyang tulong para sa mga miyembro ng church dahil alam natin na ang hirap ng buhay ngayon, di ba? Iba, walang trabaho. So naka-quarantine kayo. Kaya please, kung kayo ay mayroon pang kailangan, huwag kayong atubiling magsabi sa sino man sa mga leaders. At isa pa, hindi ko alam kung anong plano ni Julius sa prayer. No, siguro bahala na si Julius dyan. I-announce niya sa group chat ng GTCC kung ano yung mangyayari sa prayer. So yun lang ang alam kong announcement at the moment. So ibibigay ko na kay Kate para bigyan tayo ng isang awit bago basahin ni Pauline yung ating scripture reading. At pagkatapos ni Pauline, tutuloy natin yung ating series na The Knowing. So, Kate, give us your song. All of my days, I want
po ako sa Philippians 2 verses 1 to 11 para sa scripture reading natin this morning. Philippians 2 verses 1 to 11. Therefore, if you have any encouragement from being united with Christ, if any comfort from his love, if any common sharing in the Spirit, if any tenderness and compassion, then make my joy complete by being like-minded, having the same love, being one in spirit and of one mind. Do nothing out of selfish ambition or vain conceit. Rather, in humility, value others above yourselves, not looking to your own interests, but each of you to the interests of the others. In your relationships with one another, have the same mindset as Christ Jesus, who being in very nature God, did not consider equality with God something to be used to his own advantage. Rather, he made himself nothing by taking the very nature of a servant, being in human likeness, and being found in appearance as a man, he humbled himself by becoming obedient to death, even death on a cross. Therefore God exalted him to the highest place and gave him the name that is above every name, that at the name of Jesus every knee should bow, in heaven and on earth and under the earth, and every tongue acknowledge that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Ngayong umaga ay magpapatuloy tayo sa ating series na The Knowing, at ang ating topic ngayong umaga ay Knowing a bit about Jesus. Knowing a bit about Jesus. Ibig sabihin, kaunti lang. Kaunti lang. Kaunting pag-sulyap kay Jesus. Maganda na pag-aralan natin si Jesus. Maganda na talagang saliksikin natin ang life and ministry ni Christ. Pero hindi lang layunin ng ating series Kaya titingnan lang natin ng kaunti ang tungkol kay Jesus. Knowing a bit about Jesus. At bago tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Lord, sa umagang ito, salamat po ng marami sa iyong kabutihan sa amin. Pagpalain po ninyo ang bawat isa na nanonood ng online service na ito, at maging dalangin ko na nawa ay higit pa nilang makilala si Jesus na aming Panginoon. Nawa sila ay malapit pa sa Kanya. At ganoon din, nawa maghari si Jesus sa puso ng bawat isa na nanonood ngayon. Pagpalain po ninyo ang aming pagtalakay, at kayo ang siyang maitaas sa mga sandaling ito. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas na aming minamahal. Amen. Last Sunday, binigyan ko ng pansin na si Jesus ang definitive revelation of God. Siya ang tiyak na kapahayagan ng Diyos at wala ng iba. Sa katunayan, ang sentro ng Biblia ay si Jesus mismo. Kaya nga sabi niya sa mga tao ng panahon niya, no? These are they that testify of me. Ang mga ito, tinutukoy niya yung banal na kasulatan, yung Old Testament ng panahon na yun. Ang mga ito ay ang siyang nagpapatotoo sa akin. Ang the Old Testament is replete with glimpses of truth about Jesus. Ang Old Testament, Lumang Tipan, ay puno ng mga sulyap ng katotohanan tungkol kay Jesus. Halimbawa, sa tatlong pangako na ginawa ng Diyos kay Abraham, Moses at David, diyan pa lang meron ng sulyap ng katotohanan tungkol kay Jesus. Nang sabihin ng Diyos kay Abraham, at sa pamamagitan ng iyong binhi ay pagpapalain ang lahat ng bansa sa lupa sapagkat sinunod mo ang aking tinig. No? Doon sa Genesis 22 verse 18, mababasa niya. Pero pag tinignan nyo sa Galatians chapter 3 verse 16, ang interpretation ni Paul dyan, si Jesus yung tinutukoy ng Diyos na ipinangako niya kay Abraham yung binhi. Si Jesus yung tinutukoy doon.
Yung pangako din naman ng Diyos kay Moses, sabi niya sa Deuteronomy chapter 18 verse 18, magpapadala ako sa kanila ng isang propeta na mula sa kanila at kadugo nila tulad mo. Ipasasabi ko sa kanya ang lahat ng gusto kong sabihin sa kanila. Kapag binasa niyo ang Acts chapter 3, ang mga gawa, kabanata 3, mga talata 19 hanggang 22, no? Ang interpretation ni Peter diyan, si Jesus yung tinutukoy na propeta. At yung pangako ang pangako ni God kay David, kay King David, ang sabi niya, pagkamatay mo, isa sa mga anak mong lalaki ang hahalili sa iyo bilang hari at patatatagin ko ang kanyang kaharian. Siya ang magtatayo ng templo para sa akin at sa kanyang angkan magmumula ang maghahari sa aking bayan magpakailanman. Yan ay mababasa natin sa 2 Samuel chapter 7 verses 12 and 13, verses 12 and 13. Pero pag binasa niyo yung Luke chapter 1 verses 31 hanggang 33, ang interpretation ni Luke diyan ay walang iba kundi si Jesus, yung pinangako na yun na hari kay David, no? So doon pa lamang sa tatlo na yan, tatlong bahagi ng kasulatan, Genesis, Genesis, Deuteronomy at 2 Samuel, meron ng sulyap ng katotohanan tungkol kay Jesus. Ang buong Old Testament, napakaraming sulyap ng katotohanan dyan patungkol kay Jesus. At bagamat ipinangako yan ng Diyos, pinangako ni God ang mga yan kina Abraham, Moses, at David, wala silang kamalay-malay nung panahon nila na ang tinutukoy ni God sa kanila ay si Jesus. Nung pagdating pa lamang ng New Testament, nagkaroon ng revelation na si Jesus pala yung tinutukoy ni God doon sa Old Testament na ibigay niya ang mga pangakong ito. At maging ang mga Hudyo, meron silang hinihintay na pangako mula kay God. Yung mga Hudyo ng panahon ni Jesus, no? Meron silang hinihintay na pangako mula kay God. At yung pangako na yung Kristo, yung Messiah. Yung Messiah, ibig sabihin ng Christ o Kristo. Hinihintay nila yon. At sa matagal na panahon, mula pa noong pagkaalipin nila, pagkabilanggo nila sa Babylonia, yung 400 years na katahimikan. Ibig sabihin, sa loob ng pagkatapos ni Propetang Mikias, no? Pagkatapos ng kalat na yon, nagkaroon ng 400 years na katahimikan. Ibig sabihin, walang propeta mula sa Diyos. At doon, hinintay nila ang Kristo, hinintay nila ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos. At sa napakahabang panahon, naghihintay sila. Hanggang sa dumating na nga sa kalagitnaan nila, si Jesus Christ, yung Mesiyas na hinihintay nila. Ang problema, hindi nila nakakilala yung tunay na Mesiyas. Bakit? Sapagkat meron silang sariling conception, meron silang sariling larawan kung ano ang Mesiyas. Inaakala nila na ang Mesiyas na ipinangako ng Diyos ay isang political leader. Yun ang kanilang larawan sa kanilang Mesiyas. Siya ay isang political leader na maghahango sa atin o magliligtas sa atin mula sa kapangyarihan ng Roman Empire. Yun ang nasa isip nila. Pero nung dumating si Jesus, hindi ganun ang ginawa ni Jesus. Sa halip, ang ginawa ni Jesus, ipinangaral niya ang paghahari ng Diyos. Yung kingdom of God. Kaya, hindi siya tinanggap ng sarili niyang bayan. Ayon na rin doon sa John chapter 1 verse 12 o verse 11 na hindi siya tinanggap ng kanyang sariling bayan. Verses John chapter 1 verses 11 hanggang 12. Dahil nga meron silang sariling pagkaunawa, meron sariling larawan kung sino ang Mesiyas. Isang political leader. Pero si Jesus, nang dumating, siya ay isang dakilang spiritual leader. At yan ay isang paalala rin sa atin. Paalala in the sense na kapag meron tayong sariling imahinasyon, meron tayong sariling larawan sa ating isipan kung ano si God, matatali ang ating kaugnayan sa Kanya base doon sa imahinasyon natin yung natungkol sa Kanya. Kung ang nasa isip natin ay si God ay laging handang magparusa sa mga makasalanan, ganun din ang ating attitude sa ibang tao, sa mga makasalanan. Lagi natin ipinapangaral, puro judgment of God. Kasi yun ang pagkakilala natin kay God. Kung ang ating imahinasyon, ang ating pagkaunawa kay God ay isang magagalitin na Diyos, ganun din tayo. Lagi tayong magagalitin.
Dahil din nga ang ating pagkakilala o pagkaunawa sa Kanya. Mayroon tayong sariling larawan kung ano ang Diyos. Sabi nga ni Greg Boyd, na isang manunulat, the beauty of our relationship with God can never outrun the beauty of our mental conception of God. Which is why I believe it's so vitally important that we base everything we think about God on Jesus Christ. Ang kagandahan ng ating relasyon kay God ay hindi maaring malampasan ang pagkaunawa ng ating isip tungkol sa Kanya. Yan ang dahilan kung bakit naniniwala ako na lubhang napakahalaga na ating isalig kay Jesus Christ ang lahat ng ating iniisip tungkol kay God. Ito ay isang encouragement para sa atin na higit pa nating kilalanin kung sino si Jesus. Sapagkat kapag hindi natin nakilala ng tama si Jesus, hindi rin natin makikilala ng tama si God. Kapag hindi tayo nagkaroon ng tamang relationship kay Jesus, hindi rin tayo magkakaroon ng tamang relationship kay God. At sa panahon natin, maraming Kristiyano sa panahon natin ngayon ang talagang kailangan na ito, na makilala pa ng higit si Jesus. Ang panahon ng ECQ ay isang magandang panahon. Napakagandang panahon para lalo pa nating makilala si Jesus. Sapagkat wala tayong ginagawa. Ibig sabihin, maibubuhos natin yung ating panahon, yung ating isipan sa pagkilala kay Jesus. Kaya nga lang, hindi ko alam kung nagkaroon tayo ng interest na gawin yun. O baka tayo ay nag-ubos ng ating panahon sa kapapanood ng mga paborito nating artista. Maraming tao ang kinikilig sa mga artista. Sino ba ang mga tao niyan? Sino ba ang mga artista niyan? Bakit sila napapag-aksayahan ng panahon ng maraming tao? Paulang din sila, nakatulad natin. Pero si Jesus ay unique. Ibang klase, kakaiba. Sa katunayan, siya ang pinakakakaibang persona sa physical at spiritual na daigdig. He is the most unique person in the spiritual world and physical world. Kakaiba siya o unique siya dahil meron siyang dalawang kalikasan. Meron siyang dalawang kalikasan. Two natures in one person. Dalawang kalikasan sa isang persona. Kalikasan ng pagka-Diyos at kalikasan ng pagkatao. Ibig sabihin, sa isang persona ni Jesus, siya ay 100% na Diyos at 100% na tao. Hindi dalawang persona, kundi isang persona na may dalawang kalikasan. Yung mga personalidad sa teleserye na halos sambahin na ng ilang tao ay meron lamang isang kalikasan. At yung kalikasan nila ay katulad din ng kalikasan natin. Katulad din ng kalikasan ng sino man sa atin. Tao. Tao lang. Pero si Jesus ay kakaiba. Sapagkat siya ay isang persona, pero meron siyang dalawang kalikasan. Tao at Diyos. Divine nature and human nature. Yan ang dahilan kung bakit sa kabila na siya ay Diyos, nakaranas siya ng pagod, nakaranas siya ng pagkauhaw, nagutom siya, sa kahuli-hulihan, namatay siya. Sa kabila na siya ay Diyos, dahil siya ay tao rin. Nung siya ay narito sa lupa, nung siya ay lumalakad dito sa lupa, bilang tao, nasa kanya rin ang kalikasang pagka-Diyos. Hindi pwedeng sabihin ni naman, hindi pwedeng pasinungalingan ni naman na siya ay Diyos sa pagsabi na kung siya ay Diyos, bakit siya napagod? Kung siya ay Diyos, bakit siya nagutom? Kung siya ay Diyos, bakit siya namatay? Dahil ang sagot doon, kaya nangyayari yun dahil siya ay tao rin. 100% man, 100% tao. Kaya nagutom siya, kaya siya napagod, at kaya siya ay namatay. Sa isang persona, dalawang kalikasan. Kaya kakaiba si Jesus. Sa katunayan, wala
ni isang bahagi sa Biblia, walang ni isang bahagi sa Biblia ang magpapahiwatig na si Jesus ay hindi Diyos. Walang isang bahagi, ni isang bahagi, wala sa Biblia na magpapahiwatig na siya ay hindi Diyos. Sa halip, ang kabaligtaran ang totoo. Maraming pahiwatig sa Biblia na siya ay Diyos. Halimbawa, doon sa John chapter 1, verse 18, ang sabi, kailan may wala pang taong nakakita sa Diyos. Ngunit ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, ang natatanging Diyos na pinakamamahal ng Ama, ang nagpakilala sa Ama. Doon sa Philippians chapter 2, verses 5 to 6, ang sabi, taglayin ninyo ang pag-iisip na tulad ng kay Kristo Jesus. Kahit siya'y nasa kalikasan ng Diyos, nasa kalikasan ng Diyos, ay hindi niya itinuring na isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Pwede niyang panghawakan na maging kapantay sa Diyos pero hindi niya ginawa. Bakit niya pwedeng panghawakan yung pagiging kapantay sa Diyos? Bakit siya ay Diyos pero hindi niya ginawa yun? Doon sa Colossus 2.9, Colossians 2 verse 9, sapagat ang buong kalikasan ng Diyos ay na kay Kristo sa kanyang pagiging tao. So yun ang patotoo ni Juan, ni Pablo at isa pa ni Pedro. Doon sa 2 Peter 1:1, ang sabi mula kay Simon Pedro na lingkod at apostol ni Jesucristo, mahal ko mga kapatid na kabahagi sa napakahalagang pananampalataya na tinanggap din namin. Ang pananampalatayang ito'y binigay sa atin ni Jesucristo na ating Diyos at tagapagligtas dahil matuwid siya. So ang mga patotoo na yan, ang mga Bible references na yan, ay sapat na para mapagtibay natin, na paniwalaan natin na si Jesus ay hindi lamang tao, kundi siya ay Diyos din. Sapagkat makababasa natin talaga sa Ebanghelyo, sa aklat ng mga Ebanghelyo, Mateo, Marcos, Lucas at Juan, na siya ay napagod, siya ay natulog, siya ay nagutom. At yun ay nagpapakita na siya ay tao. Pero, mayroon din mga talata na nagpapahiwatig na siya ay Diyos. Hindi porke siya ay nagutom, kapagod, hindi na siya Diyos. Sapagkat siya ay tao, kaya nangyari yun. Kaya naranasan niya yun, sapagkat siya ay mayroong kalikasan ng tao. Pero walang pahiwatig sa Biblia na siya ay hindi Diyos. Sa katunayan, katulad ng nabanggit ko, yung kabaligtaran ng totoo. Maraming pahiwatig sa Biblia na siya ay Diyos. Actually, hindi lang pahiwatig. Mayroong mga tuwirang nagpapatotoo na talata sa Biblia na siya ay tunay na Diyos. Pero ang pagka-Diyos ni Jesus ay kakaiba. Ang ibig sabihin, ang persona ni Jesus ay kakaiba sa persona ng Ama at ng Holy Spirit. Kakaiba sapagkat bagamat siya ay bahagi ng Trinity, no? Kakaiba ang kanyang persona doon sa persona ng dalawa, ng Ama at ng Holy Spirit, sapagkat siya ay may persona na mayroong dalawang kalikasan. Siya ay parehong Diyos at parehong tao. Ngayon, si Jesus ay kasama ng Diyos doon sa langit, kasama ng Ama sa langit, na sa katawan, na mayroong katawan, at sa katawan ngayon ay mayroong tao at pagka-Diyos. May pagkatao siya at may pagka-Diyos din. At hindi na mawawala yun magpakailanman. Yung kanyang kalikasan na yun, na dalawa na magkasama sa isang persona, ay hindi na mawawala, hindi na pwedeng alisin, hindi na pwedeng paghiwalayin. Yun na siya habang panahon, habang magpasawalang hanggan. Pero nung siya ay nasa lupa pa, wala siyang palatandaan ng pagiging Diyos. Wala siyang palatandaan, hindi makikita yon. Kaya nga doon sa Pilipos, no, sa chapter 2 na binasa sa atin kanina ni Colleen, ang isang salin doon ay kanyang tinakpan yung kanyang pagiging Diyos, kanyang tinakpan yung kanyang kaluwalhatian. He emptied himself. Hinubad niya yung kanyang pagiging Diyos. Hindi naman tinanggal. Actually, kundi ang talagang ang mas magandang salin ay tinakpan niya yung kanyang pagiging Diyos. Kaya nung nandito siya sa lupa, hindi kapuna-puna yung kanyang pagiging Diyos. Walang palatandaan
Sa kanyang buhay dito sa lupa, walang palatandaan ng pagiging Diyos. Walang makikita sa kanya, walang anumang makikita sa kanya para sabihin ng mga Hudyo, oh, siya ay anak ng Diyos, o siya ay Diyos, o siya yung Mesiyas. Walang ganung palatandaan. Malayong malayo. Malayong malayo ang pamumuhay ni Jesus doon sa taga Davao na sinasabing siya ay appointed Son of God. Malayo-malayo sapagkat si Jesus ay namuhay bilang isang alipin. Sabi doon sa Philippians chapter 2, kahit taglay niya ang kalikasan ng Diyos, hindi niya pinagpilitang manatiling kapantay ng Diyos. Sa halip, pusa niyang binitawan ang pagiging kapantay ng Diyos at namuhay na isang alipin. Yun ang kanyang pamumuhay nang handito siya sa lupa. At hindi niya ginawa yan. Hindi siya namuhay ng ganyan para magpakitang tao lang. May mga taong pwedeng gumawa nun. May mga taong talagang sabihin natin mayayaman, pero magpapakitang tao na mamumuhay na mahirap. Pero si Jesus hindi niya ginawa yun para magpakitang tao. Sa katunayan, ang totoo niyan, God always chooses the path of humility. God always chooses the path of humility. Ang daan ng Diyos, o ang daan na laging pinipili ng Diyos ay ang pagiging mababa. Bakit? Dahil ganun siya. Hindi dahil sa nagpapakitang tao siya, hindi dahil sa kailangan, kundi dahil ganun siya. Ang isa sa mga katangian ng Diyos ay humility. Isa yun sa kanyang mga katangian. At yung humility ng Diyos ay talagang sakdo ng humility, hindi katulad natin. May mga humble sa atin, totoo yun. May mga humble na tao, pero mas humble ang Diyos kapag talagang pinairal niya yung kanyang humility. Actually, hindi mali yung pagkakasabi ko ng pinairal. Kundi talagang ganun, umiiral na sa kanya yun. Kung ikukumpara, ibig sabihin, yung pagiging humble ng isang tao, sa pagiging humble ng Diyos, ang Diyos ay talagang sukdulan ang pagiging mapagkumbaba. He always chooses the path of humility. Hindi siya nagmamataas. Hindi yung pagiging dakila ang lagi niyang gusto. Hindi siya greedy for glory. Hindi siya greedy para sa kaluwalhatian. Alam niya na ganoon siya. Meron siyang confidence sa sarili niya na He is God. But at the same time, He always chooses the path of humility. Yun ang kalikasan ng pagiging Diyos. Sa katunayan, nang siya ipanganak, siya isinilang saan? Palasyo? Sa malaking at mag-aarang bahay? Hindi, di ba? Alam natin na siya isinilang sa isang kwadra o sa isang kulungan ng mga hayop. Hindi sa isang palasyo. Lumaki siya na isang politiko, isang mambabatas, isang congressman. Hindi, di ba? Alam natin yun. Lumaki siya bilang isang karpentero. Hindi isang makapangyarihang hari o politiko. Sa katunayan, sa isang pagkakataon, sabi niya, may mga longga ang mga asong gubat. Yung tinutukoy niya, yung mga Herodes, yung pamilya ng Herodes. At may mga pugad naman ang mga ibon sa inyong papawid. Tinutukoy naman niya yung mga emperador. Kasi yan ang simbolo nila, yung eagle. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling matitirahan. May mga lungga ang mga asong gubat at may mga pugad naman ang mga ibon ng himpapawid. Ngunit ang anak ng tao ay walang sariling matitirhan. Wala siyang sariling bahay. Wala siyang ari-arian. Wala siyang kayamanan. Siya ay namuhay na isang dukha na parang alipin talaga. Pero kung siya ay dukha at kung siya ay alipin at walang tigil sa pangangaral ng magandang balita na tungkol sa paghahari ng Diyos, ang tanong, saan siya kumukuha ng panggastos niya, ng pantustos niya sa kanyang sarili? Pambayad niya sa ilaw, saan siya kumukuha? Pambayad niya sa kuryente, sa tubig, panload niya sa kanyang cellphone. Saan siya kumukuha ng mga to? Pangkain niya. Ibig sabihin, paano siya nabubuhay? Siyempre, kailangan niyang kumain dahil totoong tao siya. Nagugutom siya. Wala pang kuryente no.
Wala pang Maynila, tsaka wala pang Manila Water noon. Wala pa rin isang load ng cellphone, wala pang mga ganyan. Walang bills, ibig sabihin. Bukod doon sa temple tax. Pero saan siya kumukuha ng kanyang panggastos, ang kanyang pambili ng pagkain? Ibig sabihin, huwag na pambili. Kung walang saan siya kumukuha ng pagkain niya? Paano siya nabubuhay? How did he get by during his time? Paano siyang nakaraos ng panahon niya? Alam niyo kung saan siya kumukuha ng pantustos niya? Ha? Alam niyo kung paano siya nakakaraos? Sa Social Amelioration Program ng Women's Fellowship noon. Merong SAP noon, yung Women's Fellowship. Ha? Tingnan niyo ito sa Lucas. Lucas, Kabanata 8. Luke chapter 8, verses 1 to 3. Ang sabi, pagkatapos nilibot ni Jesus ang mga bayan at mga nayon ng Galilea, nang-aral siya ng magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 apostol. At ilang babaeng pinagaling niya sa sakit o pinalayas sa masasamang espiritu. Kabilang dito, sino? Si Maria na taga Magdala na pinalaya niya mula sa 7 masasamang espiritu. Si Juana o si Joanna na asawa ni Cuza na katiwala ni Herodes. Si Susana at marami pang iba. Ang mga babaeng ito ay tumutulong sa mga pangangailangan ni na Jesus mula sa mga ari-arian nila. So itong Women's Fellowship na ito, meron silang social amelioration program para kay Jesus. Sila ang tumutusto sa kanilang sa kanyang pangangailangan ng 12 apostol. Alam mo itong mga Herodes, mayayaman to eh. Si King Herod the Great, mayaman to, marami siyang pinatayong building, marami siyang pinatayong gusali ng panahon niya. At nung namatay siya, in-split ng Roman government yung kanyang kayamanan sa kanyang mga anak. At ang isa sa mga anak niya ay si Herod Antipas. Si Herod the Great, si King Herod, siya yung Herodes na nagpapatay ng mga bata noong pinanganak si Jesus. Ngayon, itong si Herod Antipas, ito yung Herodes na tinukoy dito. Si Herodes Antipas ay mayaman sapagkat nagmana siya ng kayamanan ng kanyang ama na si Herod the Great. At itong si Herodes Antipas ay mayroong nagmamanage ng kanyang kayamanan. Meron siyang katiwala na ang pangalan ay si Cuza. Si Cuza, ang asawa niya ay si Joanna. At si Joanna ay member ng Women's Fellowship noong time ni Kristo. Kaya sila ang tumutusto sa pangangailangan. Merong pinagkukunan. Ibig sabihin yung mga babaeng ito para tustusan yung pangangailangan ni Jesus at ng mga apostol niya. Of course, bilang Diyos, pwede niyang tustusan ang kanyang pangangailangan. Di ba? Pwede siyang maghimala. Pwede siyang gumawa ng tinapay mula sa mga bato. Kaya niya naman yun eh. Kumuha siya ng halimbawa, isang batong buhay. Gawin niyang gardenia. Okay, kumuha siya ng eskombro, gawin niyang mamon. Kaya niya dahil Diyos siya. Pero, hindi niya ginawa yun. Pero kung tutuusin, kaya niyang suportahan ang kanyang sarili dahil Diyos naman siya. At siya nga ang nagmamay-ari ng lahat ng bagay sa mundo. Sabi doon sa Psalm 50, verses 10 to 12, sapagkat akin ang lahat ng, sabi ng Diyos, sapagkat akin ang lahat ng hayop, ang mga hayop sa gubat at mga baka sa libu-libong mga burol. Ilan yun? Ilang baka yun? Sa libu-libong mga burol. Kilala ko rin ang lahat ng ibon sa mga bundok. At ang lahat ng hayop sa parang ay akin. Kung magutom man ako, hindi ako hihingi sa inyo ng pagkain. Dahil ang daigdig at ang lahat ng nasa loob nito ay akin. Pero pinili ni Jesus ang daan ng pagiging mababa. Pinili niya ang daan ng pagiging mababa at ang pagdepende, pakinggan niyo to, ang pagdepende sa iba, para makarao sa pang-araw-araw na buhay niya, ay nagpapakita yon kay Jesus ng kanyang kababaang loob. Hindi niya kailanman sinabi sa mga taga-Women's Fellowship noon, ladies,
I don't need your help. I can manage. Hindi niya sinabi yun. Sa halip, talagang tinanggap niya yung tulong nila. Dahil yun ay isang pagpapakita na siya ay nagpapakumbaba, mababa. Hindi niya inisip na, hindi ko kailangan ng tulong niyo, kaya ko mabuhay. Bakit? Kasi yung ganung kaisipan, pagmamataas yun, pride yun. Wala nun si Jesus. Wala nun si Jesus. Kaya lagi nating ina-announce, kung kayo may pangangailangan, huwag kayong mahiya sapagkat hindi problema yun. Andito ang church para tumulong. Yung pagpapakumbaba o yung pagdepende sa ganung paraan ng pangangailangan, lalo-lalo na sa panahon ngayon, hindi naman araw-araw yung ginagawa yun eh. Jesus nga, araw-araw yun ang tumutulong sa kanya. Yung mga kababaihan na yun. Yung pagtanggap ng tulong ay pagpapakita na kayo ay nagpapakumbaba na hindi nyo kayang tulungan o suportahan ang inyong sarili, and therefore, brothers and sisters, na andito ako, pwede ba akong humingi ng tulong sa inyo? Yun ay isang napakagandang larawan ng pagpapakumbaba, sapagkat ganun si Jesus. At ang larawan niya ay isang larawan na dapat nating tularan. Uulitin ko sa inyo. Ang pagpili niya na mamuhay na mababa ay hindi pakitang tao lamang. Ito ang natural ni Jesus o ni God. Kahit sa anong bagay, ang laging pipiliin niya ay ang mababang lugar o kalagayan. Maaari niyang panghawakan ang maging kapantay ng Diyos. Dahil talagang yun naman siya. Diyos naman talaga siya. Pero pinili niya ang hindi maging kapantay ng Diyos, at sa halip pinili niya ang pinakamababang kalagayan sa mundo at walang iba kundi ang mag-anyong alipin. Yun ang pinakamababang larawan ng tao ng panahon na yun. Ang isang alipin. Under the Roman Empire, yun ang pinakamababa. Yung pagiging alipin. At yun, naging ganun si Jesus. Sobrang pagpapakumbaba niya. At hindi lamang yung daan ng pagpapakumbaba ang pinipili niya. Maging pinipili niya rin ang alin? Pinili niya ang mga pangkaraniwang tao, mga hinahamak, at mga mahihina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang mga kinikilala ng sanlibutan. His ways are perfect, but His instruments are not. Ulitin ko yan. His ways are perfect, but His instruments are not. Ang kanyang mga daan o pamamaraan ay ganap o perpekto. Pero ang kanyang mga instrumento ay hindi. Madalas pa nga, ang kanyang mga instrumento ay mahihinang uri. Mahihinang uri. Made in Taiwan. Naalala ko nung bata pa kami, pag bumibili kami ng piyesa ng bisikleta, kung saan kami nakakarating, kami magpipinsan, no? Nakakarating pa kami sa Nabotas, nagbabay kami para bumili ng piyesa. Dahil ayaw namin bumili ng piyesa na mahinang klase. Ang tawag namin nun, made in Taiwan. Gusto namin yung made in Japan. So merong alam na bilihan itong pinsan ng nanay ko na si Mamet, no? Doon sa Nabotas, kaya nagbabike pa kami. Pumunta sa Nabotas, bumibili kami ng piyesa ng bisikleta na made in Japan. Kasi magandang klase yon. Hindi mahinang klase na katulad nung sa yung tinatawag ng made in Taiwan. Pero hindi namin alam kung talagang made in Taiwan yun o kung saan gawa yun. Pero yun ang kaisipan namin. Pag made in Taiwan, mahinang klase. Pero si Jesus, yun ang kanyang ginagamit. Mga mahinang klase. Mga mahihina. Mga pangkaraniwang tao. Mga walang sinasabi sa mundo. Mga hinahamak. At ang isang pinakamagandang halimbawa niyan, pinakamagandang halimbawa tungkol sa katotohanan na yan, na pinipili ni Jesus ang mga pangit, mahihina, walang kwenta, ay ang krus. Yung krus mismo. Ang ginawa ni Jesus doon sa krus ay perfect.
Pero noong panahon yun, ang mamatay sa krus ay isang karumal-dumal na tanawin. Walang sino mang tao ng panahon niya ang magsasabi na kapag ikaw ay namatay sa krus, ikaw ay dakila, ikaw ay merong sinasabi sa lipunan. Sa halip, ang tingin nila sa iyo, kapag ikaw ay namatay doon sa krus, ikaw ay kriminal, ikaw ay basura. Hindi ka karapat dapat bigyan ng libing, ng magandang libing. Actually, karamihan sa mga namamatay doon sa krus, pinababayaan na lang doon kinakain ng mga hayop, kinakain ng mga aso at mga mababangis na hayop at mga ibon, mga buitre. Ganun, namatay si Kristo, yung krus mismo. Pangit yun. Pero ginamit niya para sa isang dakilang layunin. At ito mga alagad na ito na kanyang tinawag, no? Ano ba sila? Hindi naman sila mga doktor, hindi sila mga abogado. Sa halip sila yung mga mangingisda, hindi sila arkitekto, hindi sila mga professional, hindi sila mga politicians, sila yung mga mangingisda. Mayroon pang isa sa kanila, tax collector. Maniningil ng buwis. At ng panahon na yun, kapag ikaw ay maniningil ng buwis o tax collector, kinaiinisan ka, kinamumuhian ka ng mga Hudyo. Dahil ang mga tax collector ay merong reputasyon na sila ay ganid, greedy. At sila ay nakikipagsabuatan sa mga Romano. Yun ang kaisipan ng mga Hudyo noon. Pero, ang mga taong ito, mangingisda, maniningil ng buwis, mga pangkaraniwang tao, ang pinili ni Jesus na maging tagasunod niya at sa pamamagitan nila ipangaral ang magandang balita sa buong daigdig. Ng panahon nila, yung buong daigdig ng panahon nila. Mga tao na walang sinasabi sa lipunan. Mga pangkaraniwang tao. Mga hinahamak. Mga mahihina. Marahil mahihina ang ulo, mahihina ang kakayanan. Pero sila ang pinili ni Jesus, sila ang ginamit ni Jesus. Kaya, huwag mong sabihin na mahina ang ulo mo, wala kang kakayanan. Kapag ikaw ay totoong sumusunod kay Jesus, gagamitin ka ni Jesus sa paraan na hindi ka makakapaniwala. Basta i-avail mo lang ang sarili mo sa Kanya. Ilaan mo lang ang sarili mo sa Kanya. Bahala siya. Huwag mo intindihin yung mahina ang ulo mo, wala kang kaya, hindi ka marunong mag-English, hindi ka marunong umintindi ng English, hindi ka marunong magbasa. Walang problema kay Jesus yun. Gagamitin ka niya sa paraan na gusto kanyang gamitin. Basta, i-avail mo lang yung sarili mo sa Kanya. If you truly follow Jesus. Alam niyo ba kung saan sukdulang inihayag ni God ang kanyang sarili? Alam niyo ba kung saan paraan na talagang sukdulang inihayag ni God ang kanyang sarili? Sa pamamagitan ni Jesus, kung saan bahagi ng buhay ni Jesus, hindi doon sa paghihimala. Hindi sa pagpapagaling ng mga may sakit. Hindi doon niya hinayag ng sukdulan ang kanyang sarili. Sinasabi yung sukdulang sarili ni God. Hinayag ni God ang sarili niya ng sukdulan doon sa krus mismo. Yung krus mismo na pagkapangit-pangit, karumal-dumal, doon niya pa inihayag ang sarili niya kung sino siya. Yun ang Diyos natin, yung nakabayubay doon sa krus ng panahon na yun. Yun ang Diyos natin. Inihayag niya ang sarili niya ng sukdulan. A humble God. Napakababang Diyos. Bakit gugustuhin natin maging mapagmataas? Bakit natin gugustuhin yung maging magkaroon ng karangalan, lubos na karangalan? Ang Diyos nga natin, inihayag niya, eto ako ang Diyos niyo. Doon sa pamamagitan ng pangit na krus. Well, ngayon, yung krus na mga nakikita natin, ang ganda ng makinis di ba? Makinis yung pagkakagawa. Pero yung krus ng panahon ng mga Romano, hindi gano'n. Ba't pag-aaksayahan ng mga Romano na pakinisin yung krus na gagamitin para patayin yung mga kriminal? Mga krus na yun ay rugged talaga. Walang kinis.
Baka yung iba dun eh, dinumihan pa no, kung sino-sino mga, nakuha ng mga hayop. Pero yun ang ginamit ng Diyos para ihayag ang kanyang sarili. Sukdulan siyang nagpakababa hanggang doon sa pagkamatay sa karumal-dumal na krus para ihayag kung sino ang tunay na siya, tunay na Diyos. Ang Diyos na yumakap sa kasalanan doon sa krus upang bigyan ng buhay ang sangkatauhan. Yan si Jesus. Ulitin ko yun. Sukdulan siyang nagpakababa hanggang doon sa pagkamatay sa karumal-dumal na krus para ihayag kung sino ang tunay na Diyos, ang Diyos na yumakap sa kasalanan doon sa krus upang bigyan tayo ng buhay. Sa totoo lang, kung ako magpaplano ng lahat ng pangyayari sa buhay ni Jesus, yamang pumunta siya dito at inihayag niya ang Diyos, ang definitive revelation ni God. Kung ako magpaplano ng lahat ng pangyayari sa buhay niya, yamang sa ay Diyos, ang gagawin ko, bababa siya dito, talagang makapangyarihan. Nag-uumapaw sa kaluwalhatian dahil yun siya. Mag-o-observe siya ng social distancing mula sa mga tao dahil ang mga tao may kasalanan, siya ay banal. Ganun ang magiging larawan ni Jesus. Kung ako magpaplano, magpapakita siya ng talagang kapangyarihan niya. At titiyakin niya na lahat ay sasamba sa kanya. Yung sa paglalarawan ko na yan, walang mali doon. Lahat talaga ang Diyos ay makapangyarihan. Ang Diyos ay banal at alam nga natin, malayo siya sa kasalanan. Kaya walang mali doon sa pag-describe ko na yun. At lahat ay sumasamba sa kanya, talaga naman dapat na. Pero, yun kung ako nga ang magpaplano. Buti na lang hindi ako. Dahil kung ako, ganun nga ang mangyayari. Ganun ang gagawin ni Jesus. Pero dahil si God ay ibang klase kung mag-isip. No? At yun ang kanyang kalikasan. Yun talaga siya Hindi yun arte lang. Hindi yun drama lang. Hindi yun pagpapakitang tao lang. Ganun talaga siya. Kahit sa anong panahon na gagawin niya yun, ganun ang gagawin niya. Because God is a humble God. At kung mag-iwan siya ng aklat sa atin, ang gagawin ko, sisiguraduhin ko na yung aklat na yun talagang hindi mako-confuse ng mga tao. Ang aklat na yun ay merong malinaw na palatandaan na yun ay talagang galing sa Diyos. Hindi nagtataglay ng anumang confusion o anumang mali o anumang bahagi na malalagay sa alanganin yung babasa nun. O questionin din naman. Sisiguraduhin ko perfect. Dahil Diyos ako Dahil dapat ganun ang aklat na iiwan ko sa inyo. Dahil perfect ang Diyos Pero ang problema, hindi ganun si God. Hindi ganyan ang kanyang paraan. At hindi ko alam kung bakit. Hindi ko alam kung bakit. Marahil nga, siguro doon sa kanyang pagiging humble. Naturally humble person. At minsan, meron tayong kaisipan tungkol kay God na hindi katulad ni God talaga. Meron tayong kaisipan tungkol kay God na hindi katulad ni God. Meron tayong sariling kaisipan kung paano dapat kumilos si God. At yun nga, isasabi ko. No? Yun ang kaisipan. Kung akong gagawa, dapat ganito, ganyan. Meron tayong sariling kaisipan kung paano dapat kumilos si God na hindi naman paraan ni God. Pinoprotektahan natin ang pagiging perfecto ni God. Natama lamang sana. Natama lang. Dahil siya nga ay perfect. No? Pinoprotektahan natin ang pagiging perfecto ni God. Pero minsan sa kasigasigan natin na proteksyonan ang kanyang pagiging perfect, ginagawa natin siyang perfectionist. Kaya naiisip natin, hindi ako magagamit ni God kasi mahina ang ulo ko. Hindi ako magagamit ni God kasi marami akong pagkakamali sa life ko. Hindi ako magagamit ni God kasi marami akong kapintasan. Marami tayong kasi. Kasi ang tingin natin kay God, perfectionist. Hindi ganun si God. Perfect si God, pero hindi siya perfectionist. Pakatandaan niyo yan. Tandaan niyo lagi yan.
Kahit perfect si God, hindi siya perfectionist. Para kay God, hindi kailangan maging perfect o mahusay o walang mali o walang kapintasan ang isang tao o isang bagay para magamit niya sa kanyang layunin. Kung ang pagkapangit-pangit at karumal-dumal na krus ay ginamit niya para sa isang napakadakilang layunin, bakit hindi niya magagamit ang isang tao o ang isang bagay na mayroong kapintasan? Pero sa pananaw ng iba, kailangan talikuran mo muna ang kasalanan mo bago ka lumapit kay God. Ha? Repent ka muna bago ka lumapit kay God. Talikuran mo muna ang kasalanan mo bago ka lumapit sa banal ng Diyos. Kaya nga lalapit kay God dahil hindi ko kayang tulungan yung sarili ko mula sa aking mga kasalanan. Minsan, balaktot yung ating pag-iisip doon sa bagay nila eh. Bakit kailangan talikdan muna ng isang tao ang kanyang kasalanan bago siya lumapit kay God? Kaya nga siya lalapit dahil hindi niya kayang taligdan yung kasalanan niya eh. At kung kaya niyang taligdan yung kanyang kasalanan na hindi pa lumalapit kay God, ba't pa kailangan niya si God? The reason why we come to God is because we need a Savior from our sin. Lumapit tayo at siya ang gagawa sa atin para unti-unti, sa paglipas ng panahon, unti-unti, aalisin niya yung kasalanan. Tutulungan niya tayo para ma-overcome yung ating kasalanan. Sa pananaw naman ng iba, kailangan tama lahat ang doktrina mo para masabing talagang Kristyano ka. Kapag hindi ka naniniwala sa water baptism, kulto ka. Di ba? Napapartangan tayo ng ganun. Kailangan perfect ang doctrine mo para masabing ikaw ay talagang kay God o Kristyano ka. At nangyari na sa akin yan, naging, nung ako'y nasa isang apologetic ministry na-involve ako panandalian. Panandalian kasi hindi ako nagtagal dahil sinipa ako eh. Knock out ako dahil meron akong isang pinaniniwalaan na dahil doon, sinabihan ako na hindi daw ako Kristiyano. At ang paniniwala na yun ay, naniniwala kasi ako na ang future ay hindi settled. Ibig sabihin, ang future ay pwedeng open at settled. Yun ay tungkol sa usaping panghinaharap. Dahil lang doon, ako ay na-kick out o sinabihan ako na hindi ako Kristiyano. Pero sa Biblia, para maging Kristiyano ka, kailangan follower ka ni Christ, di ba? Hindi kailangan follower ka ng anumang doktrina. Follower ka ni Christ. Si Christ ang magtuturo sa iyo through the Holy Spirit kung ano yung totoo. Dapat kailangan perfect. Para masabing galing kay God. Pag ang church mo ay hindi dumadami, hindi maganda ang takbo, may question yun. Baka hindi kay God yan. Kaya ganun. Pero hindi ganun yun. Hindi ganun kumilos si God. Hindi ganun mag-isip si God. So, dapat ba perfect? Dapat ba perfect ang lahat para masabing kay God? Kung yun ang paniniwala niya, o yun ang paniniwala ng iba, that's fine. Basta ako, tiwala pa rin ako kay God, na si Jesus tiwala pa rin ako kay Jesus na siya ay God kahit hindi niya alam kung kailan siya babalik. Tiwala pa rin ako na si God ay holy kahit niyakap niya ang kasalanan ng sangkatauhan doon sa krus. Tiwala pa rin ako na beautiful si God kahit inihayag niya ng sukdulan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng karumal-dumal na kamatayan ng isang kriminal doon sa krus. Hindi kinakailangan maging perfect para sabihin kay God. Walang problema si God doon. Tayo may problema doon minsan. Kasi perfectionist tayo. Pero si God hindi ganun. Ang punto sa mga walang kwentang pananalitang ito ay ito. Hindi porke walang kwenta ay hindi na pwedeng magamit ni God.
At hindi porke meron kapintasan ay hindi na kay God. Siya mismo ay Diyos na namuhay bilang isang alipin. At tinanggihan siya ng mga Hudyong relihiyoso at legalista dahil ang pananaw nila kay God, si God ay hindi pwedeng yumakap ng anumang merong kapintasan. Yun ang kanilang pananaw. So, friendship, feeling mo wala kang kwenta, ikaw mismo ang hinahanap ni Jesus. Ha? Feeling mo marami kang kasalanan, ha? Ikaw mismo ang gustong yakapin ni Jesus. Ha? Feeling mo ang dami mong kapintasan, ikaw mismo ang kailangan ni Jesus. Walang problema sa kanya yun. Hindi perfectionist si Jesus. So bakit hindi mo siya yakapin din? Ito yung panahon para ma-realize mo na yung Diyos na lumalang sa'yo ay hindi perfectionist. Kaya niyang yakapin ang krus. Sa katunayan, kaya niyang yakapin, kaya niyang magkalkal ng basura doon sa dump site. Kung yun ang gusto mo, para mayakap ka lang niya. At gusto kong sabihin na ang krus ay mas masahol pa sa basura doon sa dump site. At ginawa niya yun, niyakap niya ang kasalanan mo nung siya ay mapako doon. Ganun si Jesus. Yun si Jesus. Lahat ng karumihan mo, niyakap niya eh. So, panahon ngayon para siya naman ang yakapin mo. Dahil kay Jesus, kay Jesus mo matatagpuan yung tunay na buhay, tunay na diwa ng buhay. Kaya ginawa niya yun para bigyan ka ng isang tunay na buhay. Tayo manalangin. Hindi galit si Lord sa atin dahil sa mga ginagawa nating kasalanan. Sa katunayan, inaanyayahan pa nga niya ang lahat na lumapit sa Kanya. Sa isang pagkakataon, ang sabi niya, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin. At kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Ito si Jesus, nag-aanyaya na lumapit tayo sa Kanya at tayo bibigyan niya ng kapahingahan. At para sa iba, marahil ngayon ang panahon na nananawagan sa iyong puso si Jesus na gusto niyang bigyan ka ng kapahingahan mula sa marami mong bigatin sa buhay. Bakit hindi mo subukan na lumapit sa Kanya at maranasan yung pangako niya na kapahingahan? At yung kapahingahan ngayon ay isang klase ng buhay na puno ng kagalakan, kapayapaan. Lord, sa tanghaling ito, lumalapit kami sa iyo at maraming salamat sapagkat ikaw ang Diyos na nagpakita ng iyong sarili, na naghayag ng iyong sarili sa pamamagitan ng pagyakap sa aming mga kasalanan doon sa krus. Lord, thank you na hindi ka perfectionist na katulad ng marami sa amin. Salamat sapagkat sa kabila ng aming mga dinadalang kapintasan, kapangitan, o anumang uri ng hindi magandang bagay sa buhay namin, handa ka na yakapin kami. At sa oras na ito, Panginoon, nais namin lumapit sa iyo. Nais namin yakapin ka at maranasan ng pag-ibig mo ng lubos. Salamat po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.